Sumali ang pinakamalaking warship ng Australia sa joint drills ng Pilipinas at Estados Unidos sa pinagtatalunang South China Sea, araw ng Lunes. Tayo nito na palakasin ang ugnayang tanggulan sa harap ng lumalaking presensya ng military ng China. Sa ulat, nag-deploy ang China ng daan-daang Coast Guard, Navy at iba pang vessels, to patrol and militarize reefs, sa pinagtatalunang katubigan, kung saan inaangkin ng China ang halos buong South China Sea sa kabila ng international ruling na malinaw naman na walang legal na basehan ang posisyon nito. Ang HMAS Canberra ay isa sa ilang barko sa exercise alon sa Pilipinas na isinagawa sa kauna-unahang pagkakataon bilang bahagi ng taunang Indo-Pacific Endeavour activity ng Australia. Ang alon ay Tagalog na salita para sa whale. Mahigit naman sa 2,000 troops mula Australia at Pilipinas ang kasama sa August 14 hanggang 31 air, sea at land exercises. Tinatayang 150 US Marines ay nagpapartisipa rin. Ang kunwaring air assault sa katimugang bahagi ng Philippine Island of Palawan ay nangyari sa 200 kilometers 125 miles, mula sa Spratly Islands, kung saan nangyayari ang long-standing tensions sa pagitan ng Maynila at Beijing. Tulad ng Pilipinas, nais ng Australia ang isang mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon na gumagalang sa soberanya at kung saan ay dinagabayan ng utos na batay sa panuntunan, ayon kay Hek Yung, embahador ng Australia sa Maynila, sa Tarumpitaw Point Airfield. Ang nasabing ehersisyo ay kritikal, dahil sa pamamagitan nito ay inilalagay namin ang aming mga salita sa aksyon. Ang Estados Unidos, Japan at Australia ay nakatakdang magdaos ng joint naval exercises malayo sa Pilipinas ngayong linggo. Salamat sa inyong panunood sa aking video, hanggang sa muling mahahalagang balita, huwag kalimutan mag-subscribe.